Magpapatuloy nga po mga idol ang exhibition game ng Team USA bukas ng madaling araw laban naman sa team ng South Sudan kung saan malaki ang posibilidad na makapaglaro na dito si Kevin Durant. Yes mga idol, matapos ang ilang araw mula nang madali si Durant sa kanyang binte, may lumabas nga pong balita na makakapaglaro na ito sa huling dalawang exhibition game bago magsimula ang Olympics sa katapusan ng July. Sigurado nga po na mas lalakas lalo ang lineup ngayon ng USA, pero sa kabila niyan meron para naman nga pong isang analyst ang nagsabi hindi para naman magiging madali para sa USA ang pagkuha ng gintong medalya since nananatili para naman tinik sa kanila ang makupunan ng Canada at ng Serbia. Yes mga idol, kahit man tinambakan ito ng USA ang makupunan, patuloy para naman silang lumalakas sa kanilang chemistry at ang kanilang lineup. Samantala, dahil nga sa patuloy na pagganda ng performance ng kanilang kinuhang rookie ng Lakers sa NBA draft na sina Bronny James at Dalton Keunig, napatunayan na nga po na tama lamang ang pagbibigay nila sa dalawang ito ng pwesto sa kasalukuyang lineup. Ngunit sa kabila niyan, kailangan para naman talaga nila gumawa ng ilang mga pagbabago dito, gayong ayon sa napansin ni Coach JJ Redick, meron pa ring butas ang kanilang front court. Kaya hindi na nakapagtataka bakit pinipilit nito ang front office at si Rob Pelinka na kumuha ng isang bagong physical na sentro na merong malakas na katawan na siyang magiging katandem ni Anthony Davis sa kanyang bubuhing bagong Twin Tower. Base nga sa pinakahuling inilabas na balita, sinusunod na rin naman ng Lakers ngayon ang kahilingan at request ni Redick. Sa katunayan, personal na tinawagan ng front office ng Utah Jazz para makipag-trade talks patungkol kay Walker Kessler. Sa ngayon, isang future first round pick ang gustong makuha ng Utah Jazz bilang kapalit ni Kessler sa isang trade. Kaya kung gusto nga talaga ng Lakers na makabuo ng bagong Twin Tower kasama si Walker Kessler at Anthony Davis, kailangan nilang magsakripisyo ng kanilang mga draft pick. Sa kabilang banda naman, kumalat nga po noong nakaraang araw sa social media na isa ang Clippers sa mga interesadong kunin si Zach LaVine sa isang trade since isa nga ito sa mga tunay na magpapalakas ng lineup. Kung sakali man nga po na makuha nila siya, makakabuo sila ng literal bagong super team. Ngunit isang araw lamang ang nakakaraan mula ng bitawan ng Clippers sa Westbrook, ibinulgar ng isang insider na wala nga pong interes ang kanilang team na kunin pa si Zach LaVine ngayong off-season, gayong alam nga po nila kung gaano kalaki ang kanyang kontrata na siguradong sisira sa kanilang cap space. At dahil dyan, hindi na nila ito afford na kunin na siyang rason bakit mas magfo-focus lamang sila sa pagkuha ng mga bagong player na kasalukuyang available sa market. As of now, meron para naman silang sapat na cap space at kontrata na pwedeng gamitin sa pagkuha ng player upang mapa-improve at mapalakas ang kanilang lineup sa mga susunod na linggo. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayong maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.